Hello, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Ang date ngayon is August 8, 2024. So ang ibig sabihin nun is payday sa aking dividends. So let's check out kung anong status ngayon ng aking Wealthsimple account. So ngayon, anong nangyari? Di ba nung kahapon nasa 17,900 something ang aking account. Tumaas siya ngayon, no? Naging 20,598 ulit. So unti-unti nang nakaka-recover ang stock market. Pero kagagandahan nito, ngayon ko rin na-receive ang aking dividend payments. So look up natin dito sa activity. So na-receive ko yung aking dividends sa RSP sa AMC. Naka-receive ako ng $2.37 US. MSTY sa aking RSP $392.60 US dollars. Tapos MSTY again sa aking TFSA $390.87. Pero may kumaltas na non-resident tax na $58.63 US dollars. So kung hindi ka resident ng ng United States at kung nakatira ka dito sa Canada, kakaltasan kanila ng non-resident tax sa sa TFSA. Pero sa RSP mo, hindi kanila kakaltasan. Kasi merong usapan ng US at Canada na pagka nilagay mo sa RSP yung US na stocks, hindi kanila kakatasan ng income tax. Pero pagka sa TFSA, tatanggalan kanila ng income tax. Okay, so continue tayo. NVDY, kumita ako ng $19.94 sa RSP. NVDY ulit sa TFSA $20.35. Non-resident tax $3.05. So FHSA ko naman sa Coney $12.68. So tapos yung aking non-resident tax is $1.90. Yung Coney ko sa RSP medyo malaki na konti, $56.33 US. Tapos yung Coney ko sa TFSA $33.36, non-resident tax of $5. TSLY $14, non-resident tax $2.10. Tapos sa RSP yung TSLY ko is $26.55. TSLY dividend ko naman sa TFSA $4.58 and non-resident tax 69 cents. Tapos meron din ng mga staking rewards sa aking crypto account. So punta tayo ngayon sa aking TFSA. So ito ang ko ngayon. Ang ginawa ko kasi bumili ako ng ng 10 shares ng MSTY sa RSP, saka 10 shares ulit ng MSTY sa TFSA. So ang total ko na shares sa MSTY is 212 tig-isa. Nating to 212 each. So in total, ang shares ko na lahat dito sa MSTY is 424.7489 shares. So ito talaga pinaparami ko talaga itong MSTY na to dahil ito yung pinakamalaking magbigay ng dividends. Yan, pagkatapos kong
mapalaki tong MSTY at makaabot ako ng siguro 500 shares, makasisimulan ko naman tong NVDY hanggang sa damihan ko na dimihan yung mga ibang mga stocks dito. So kailangan kong i-update tong ano ng MSTY. So ngayon meron na akong 424.7489 shares. So i-update na natin ngayon sa aking stock events app. So okay. So ano sabi dito? 424.7489. For 24.7489. Okay. So na-update na siya. So ito yung ano susunod kong September. Ito ang estimated nilang makukuha ko sa MSTY. So palaki na siya ng palaki. So ang ano lang talaga dito is kailangan consistent ka talaga sa pag-invest. At kung hindi mo naman kailangan yung pera, pwede mo naman i-reinvest ulit yung mga dividends. So tingnan natin sa analytics. Okay. Holdings analytics. Yung holdings analytics ko, yung pera ko daw in 10 years 192,622. Tapos sa in 25 years 453,141. Ito yung ano ko, yung capital ko. Pero tingnan natin dito sa aking dividend see, mas malaki dito sa dividends, yung annual payout mo sa dividends. See? So in 10 years kikita daw ako ng 607,647 in dividends in 1 year. So ito pa nga lang itong prediction nila dito, in 3 years you will reach your goal in 3 years and 179 days with your current setting. So in 3 years daw marireach ko yung $100,000 na annual dividends, which is mas mataas pa kaysa sa aking full-time job. So ang kailan talaga dito is i-reinvest mo talaga yung dividends hanggang sa lumaki yung income fund. Kasi ang ano talaga nito is yung compound interest. Saka ang stock market normal lang talaga na nag-up and down yan. So kailangan mag-stay ka talaga sa course at kumbaga sa puno lagi mo siyang didiligan para mamunga siya talaga ng mas marami. So parang ganito rin ang ang style natin sa dividend investing. Kumbaga itong portfolio mo para siyang isang puno na inaalagaan mo, dinidiligan mo hanggang sa mamunga siya ng mamunga, hanggang sa lumaki ng lumaki yung puno. At dumami pa na dumami yung bunga, which is ang bunga na yun ay itong mga dividendo. So guys, yun lang ang aking ang portfolio review ko nga for today. And ang aking disclaimer lang is hindi ako financial advisor. Ako lang ay isang amateur investor na sinishare ko lang sa inyo ang aking investment strategies at ang aking investment journey. So kung
ang ano kasi nitong aking investment journey is only for entertainment purposes. So it's up to you guys kung anong investment style ang inyong gagawin. So once again, thank you very much for watching sa aking video, and I'll see you soon sa aking new video. Take care, bye.